guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano naman tayo mag-print ngayon ng ginawa natin na layout sa Microsoft Word para naman sa envelope. So ituturo ko sa inyo kung paano natin siya aayusin doon sa ating printer, kung paano nga ba tayo maglalagay ng ating envelope sa printer, and of course yung mga kailangan pa nating pindutin doon sa Microsoft Word bago natin i-print yung ating layout. So sa nakaraang video ko, naipakita ko na sa inyo kung paano tayo gumawa ng ating layout sa ating Microsoft Word, and this time naman ay i-print na natin yan. So pupunta na tayo ngayon sa aking screen para may pakita ko na sa inyo yung mga kailangan nating pindutin bago natin ipiprint yung ating layout. So andito tayo ngayon sa aking screen at papakita ko naman sa inyo yung mga next step natin para i-print natin itong ginawa natin na layout sa Microsoft Word para sa ating envelope. So ang ginamit ko na envelope dito ay yung Baronial na 5 1/2. So, ito yung kanyang itsura. Ayan, ganito siya. And ito yung ating layout na ipiprint natin. So, ipapakita ko sa inyo yung next step natin para i-print na natin yung layout natin sa ating envelope. So, ang next na pipindutin lang naman natin ay Ctrl+P or Ctrl+P para mag-print. Ayan, shortcut keyboard natin yan. And, of course, kapag magpiprint tayo, always make sure na yung printer na connected or yung printer na gagamitin natin ay kung ano mismo yung nakakonect sa ating laptop. So, ang gagamitin ko ngayon ay ang Epson L3210. And then, ito yung ating layout na ginawa. Pupunta lang ako dito sa Printer Options, Print Settings, and then sa Media Type, ang pipiliin ko na lang dito ay ang plain paper since ito yung nakasanayan ko na gamitin. And then sa print quality, of course, para maganda naman yung quality ng print sa ating envelope, gagawin natin yan na quality. Papalitan natin siya into quality and then i-okay lang natin. So bago natin ipi-print or i-click yung print, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung mga kailangan natin gawin doon sa printer bago natin siya i-print. So, bago tayo mag-proceed doon sa printer, isang tip muna yung kailangan kong sabihin sa inyo, at yun ay ang pag-aralan ninyo yung printer na gagamitin ninyo. Dahil, of course, magkakaiba tayo ng printer. It's either yung tinuro ko dito sa printer na ginagamit ko ay iba pala yung kalalabasan niya sa printer ninyo. Kaya, doon na tayo mag-start na magkakamali doon sa mga ginagawa natin hanggang sa masasayang na yung ink, yung time, yung effort, and of course, yung mga materials na gagamitin natin para sa project na gagawin natin. So, una, pag-aralan nyo muna kung paano nga ba ilalagay yung paper, kung paano siya lumalabas kapag na-print outs na niya. And, ayun, bago ko gawin itong video na ito, nag-sample print muna ako para may pakita ko na mismo sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat gawin doon sa printer bago natin siya i-print. So, kanina nag-sample print ako and ayan, makikita nyo, nagkamali ako ng print. So, I suggest na mag-sample print muna kayo, at least isa lang muna sa envelope ninyo. And ayan, makikita ninyo, mali yung print niya. So, imbis na pahiga siyang ganito, or imbis na ganito yung prints niya, naging ganito siya, pahaba siya. And then, I don't know why, pero may dumi siyang lumabas dyan. So, tatry ko na lang ulit ngayon kung ganyan pa rin ba, magkakaroon pa rin ba siya ng dumi sa next na ipiprint ko. Siguro nagkaroon lang ng problema yung printer ko. Pero hopefully, dito sa gagawin ko, ipapakita ko sa inyo ay okay na siya. So, ayun na nga, pinapakita ko sa inyo na dapat i-make sure nyo muna na tama yung paglagay ninyo nung envelope ninyo sa printer para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung envelope ninyo. And of course, yung ink, yung time effort ninyo. Ayan, so, nag-sample print ako, mali ako ng pagkakalagay ng envelope, kaya naging ganito siya. Siyempre, hindi naman natin pwede na hayaan na lang na ganito na yung ating envelope. Of course, mas maganda kapag nakaganito siya. Ayan. So, mag-sample print muna kayo. Wag na muna kayo mag-multiple prints. I suggest talaga na mag-sample print muna kayo before multiple prints. Ayan. Dahil magiging ganito siya, masasayang yung envelope ninyo. So, ayan, papakita ko na sa inyo yung sa ating printer. So, here are my sample envelopes. Ayan. So, dito nakabase yung size na ginawa natin doon sa layout. And, ay lalagay ko na siya dito sa
feather ng aking printer. Ayan. So, ang paglagay, kung gumagamit din kayo or if you are using Epson L3210, ganito yung gagawin natin. So, ayusin lang natin ito. Kung mapapansin ninyo, ito yung sa taas. Of course, babaliktarin natin yan. And, baliktad ulit. So, dapat nakababa. Ito, yung parang triangle niya. Ayan, nakaganyan siya. Nasa baba siya. Yung sa opening. And then, ganun natin siya ilalagay dito sa ating feather. Or feeder. Sorry, mali ako ng pagkakabigkas. Ayan, so, ganyan siya. And, hindi pa natin nahayaan yan ng ganyan dahil kailangan natin na i-adjust itong adjuster niya. So, dapat ito, at saka itong dalawang blue na to, dapat nakasagad siya mismo dito sa paper. So, sana kaya ko ng one hand. Yes. So, ganyan siya. Dapat, kung ano yung size ng ating paper, ganun din yung size nitong ating adjuster. So, ganyan dapat talaga siya. Nakasagad yung ating itong blue dito sa ating paper para hindi uuga-uga yung ating paper at hindi siya magpiprint sa kung saan-saan kasi may chance na hindi sasakto yung layout natin dito sa ating paper kapag hindi natin in-adjust ito. So, ready na yan. Ipiprint na natin. So, i-click na natin yung print. So, ito na yung ating pinrint. Ayan, ganito yung kanya magiging itsura and malinis na siya na lumabas. Wala na siyang dumi. So, kung titignan ninyo, as in, tama yung ating pagkakalagay, yung pagkakaayos ng ating paper doon sa ating printer. So, always make sure na tama yung pagkakalagay ninyo ng paper doon sa inyong printer. Ayan. So, meron na tayong napakagandang envelope para sa ating napakagandang invitation na para sa ating mga babies. Ayan. So, ayan siya. So, always make sure na tama yung pagkakalagay para hindi kayo magkaroon ng ganito at hindi masira yung inyong mga envelopes and hindi masayang yung mga materials na ginamit ninyo. So, ayan! Ipakita ko na sa inyo kung paano tayo mag-print ng ating layouts na ginawa sa Microsoft Word dito sa ating envelope. So, sana nasundan ninyo ang ating video and sana nagustuhan ninyo yung ating video today. So, thank you so much for watching and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!